So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito, di ba? Ako po yung nagulat. Kasi po, bakit po merong mga taga-suporta si Digong na mga vlogger pa ang may mga kasong staffa? Actually, may ebidensya tayo dito ha. Nagulat talaga ako dito. Oh, di ba? So, kilala niyo si si taga-Bukid? Kilala niyo si taga-Bukid? Press one nga dyan. Ano yan eh, sa TikTok kilala yan eh. At siya po yung nagsasabi na si PBBM daw po budol, si PBBM daw po magnanakaw. Pero in the first place, ikaw pala yung may kasong stapa. Oh. Actually, hindi ko pinapansin to eh. Pero syempre, kailangan na natin ma-aware. Baka mamaya, gawan din kayo ng masama nito. Oh, sabi nito, oh. Oh. Ito po, ito yung mugshot niya. So, ito si taga-Bukid. Okay? So ngayon, yung pangalan niya pala talaga is Ryan John Kyle Maunes. So large scale stapa pa pala ito, no? Paano nakapagpiyansa to? Oh, Tagum City Police Station, si taga-Bukid mga kababayan, estapador kasi may kaso. Hindi nyo kilala. Huwag nyo na kilalanin. Oo. Kilala nyo naman. Actually, yung nang ipapanood yung mga video niya, baka kasi sumikat pa. Isa pa, si Bakalang Real Talker. Anong racket ni Real Talker? Pyramiding. Networking daw eh. Pero ako naniniwala ako mga babayan na yung networking tsaka pyramiding, isa lang po yun. O diba? Hindi, agree ba kayo doon? Si Real Talker, si Bakla. Oo. Pyramiding at tsaka networking, iisa lang po yun. Iisa lang po sistema nun. Kung napapanood nyo sa TikTok yan, no, marami nakakilala sa kanya. Oh. Meron pa pala si Philip Salvador nga pala, no? O, di ba? Philip Salvador. Nga, istapa, 20 years kulong nasa labas. O nga pala, may kaso rin. Di ko nareglo ata yun, di ba, kay Philip Salvador? Oh. Dahil kasi kung totoo yung sinabi nyo about kay Real Talker, hindi yari siya sa akin, di ba? And then, bukod dyan, mga babayan, so ito yung Facebook niya ngayon, no? Ni taga-Bukid. Naka-private, no? At mga malupit dito, mga kababayan, dito pang isa. Ito. Habang nagrarally po ang mga DDS po nung nakaraang taon, dyan nga po sa Robinson, ito po, hinuli din po ito. Istapa rin po yung, istapa. Bouncing check naman po yung kaso. Bouncing check. Oh. Sabi dito, no? Oh. A vlogger of EDSA Pereira rally named Nelson is being arrested by the police. Arrested on Friday. So, pwede daw siya magpiyansa. Diba? Ang vlogger daw po na to ay one of the critic vloggers of Marcos administration. He always joined EDSA Friday group prayer rally every Friday in front of Robinson Galleria. Alam niyo mga kababayan, tanga-tanga po itong mga DDS na to. Nung hinuli nga po itong vlogger po na to, ito meron tayong picture hinuli siya Nung hinuli nga po itong vlogger na to mga kababayan, sabi po ng mga DDS, itong mga bobong mga DDS na hindi naliligo, kaya daw po siya hinuli kasi nga daw po, kritiko daw po siya ni Presidente Bongbong Marcos. Ang point ko dito, bakit ganyan yung kaso ng mga Duterte supporter? Pangi-scam. Kaso pa lang Pangi-scam. Isa large scale stapa. Si Philip Salvador may kasong large scale stapa. Ito naman po kasi bouncing check. Oh. So ngayon, tinan nyo to, kasi actually nano po yung video niya na to nung hinuli siya. So nakita ko lang yung luma kong video. So ito, panoorin nyo to Luma ko tong video nung nahuli nga itong si vlogger ng DDS. Tignan nyo to. Di ba, kung kayo makapagsalita kayo na nabudol kayo pala budol eh. Nabudol kami ni Bangag. Kayo pala yung budol eh. Nasa kampo nyo pala yung mga mambubudol eh. Oh. Kayo ba, meron ba kayo nakita na PBBM supporter vlogger na nasangkot sa estapa? Oh, di ba? Hindi nga, kayo ba? Di ba, wala. Pero bakit itong mga DDS, may mga issue kayo ng bouncing check, large scale stapa, at estafa.
Di ba? Tinan ko nga, sinabi niya ano, talaga, totoo ba? May arrest warrant na ba si ano? Tinan ko nga ICC. Arrest warrant. Tinan ko nga, meron na ba? Claire Castro. Yan, nagulto sa comment ni Miss Montreal eh. Parang wala pa ako nakita. Kung ano. May arrest warrant na nga pala, no? Wait lang ah. Na mula sa pangalawang pinaka... So, i-check ko nga mamaya kung may arrest warrant na nga itong si Digong, no? So, kayo mga babayan, no, itong vlogger po na to, ito po yung, ano, ito yung content ko dati sa kanya, eh. Panoorin nyo to, ah. Ano ba yun? Ito. Panoorin nyo to. Ayan na. So, ito na, oh. Sige. Oh, bouncing check. Bouncing check yung kaso. Anong kinalaman niya sa Friday group? Tulad na sinasabi ni Mawing Bakla at saka ni Ellen Morales na Kalbo. Bouncing check, mga kababayan. Siya na mismo may sabi. Oh, ang problema, actually, ang daming sumakay dito sa topic na to. Si Joey hindi naliligo, sumakay din. Dapat inaalam nyo muna yung... bago kasi kumuda, dapat inaalam nyo kasi kasama nyo yan. Ang problema dito, mga kababayan, kasi parang wala na kayong habas na gumawa ng fake news. Kasi mga kababayan, the more na gumagawa kayo ng fake news, mas lalong nawawalan kayo ng credibility. Teka lang, breaking news ba yan? Arrest warrant pa ni Digong yun? Tinan ko nga, no? Mukhang parang may breaking news nga ata dito, no? Mataas na Teka lang, ha? Hanapin ko mamaya kung totoo talaga na meron ng arrest warrant si Digong. So, dito muna tayo sa topic natin. Ang kulit ng takero, meron na nga. Tutatakas na nga si Digong kung meron na nga. Tuloy lang yun. Oh. So, ngayon, mga kababayan ito, balikan ngayon natin to. Okay. So, ngayon, ibig sabihin nito, kung merong ang kulit, meron na ba? Dapat, may arrest warrant si Digong. Teka lang ha, arrest warrant. ICC, Duterte. Tulog pa kasi yung mga vlogger eh, no? Mukhang natunugan na nga, no? Kung totoo nga, mukhang natunugan nga. Kaya nga daw napuyat, napanood kong vlog na Attorney Claire. Talaga? Sa vlog na Attorney Claire. Sa vlog ni Yusek. Talaga? So, siya nakagigising ko lang, ha? Attorney Claire Castro. O, ito nga, 9 hours ago, no? O nga, no? Sa Rappler, sabi ng Rappler, yung Rappler binasa ko na kanina eh. Oh, yan. So, kayo mga babae, balikan muna natin to, no? May confirm natin yan. So, kayo mga babae nito, di ba? Kayo ba may nakita ba kayo na PBBM supporter na vlogger na nagkaroon po ng issue about sa estafa? About po sa panloloko, about po sa pang-scam. Di ba? Kaso. Kasi mga kababayan, no? Kasi po, mukhang meron po talaga pinagmanahan. Di ba? Mukhang meron po talagang pinagmanahan itong mga Duterte supporter. Kasi naalala niyo itong ginawa ni Sara. Tingnan niyo to ah. Ito kasama ito sa article of impeachment eh. Article 6 ata ito, no? Yan. So ito pala yung vlogger. O, tingnan niyo ah. Ito po yung vlogger na nakasuhan ng bounce and check. Kasama niya po si Panot Morales. O, si Kalbo, kasama niya. O. So, tingnan niyo may itsura. Itsura pa lang, di ba? Hindi na pagkakatiwalaan. Di ba? So, tingnan mo. Sabi dito, okay. So, alam nyo kasi, di ba? Yung isa pong uri po ng pangbubudol is bribery. Alam naman po natin yon. At tandaan po natin no, na meron pong ginawang bribery issue si Sara. Ano ba yun?
Wait lang ha, pakita ko sa inyo. Ito. Hindi kasi ang point dito, no, kung meron ng arrest warrant si Digong, sumabog na po yung internet ngayon. Oo. So, ito, tinan nyo to. Tinan yung ginawa ni Sara dati. Manang-mana po itong mga Duterte, itong mga panatiko niya sa amo nila. Yan, ito, oh. Sabi dito, no? Ito na balita ito last year pa eh. Gusto ko lang i-remind kayo, no, na meron pala pinagmanahan itong mga DDS. Ito nga po si Sara. Oh. Ex-deputy official Sara Duterte showed subordinates with money. So ito nga po si Gloria Marquez. Gloria Mercado. Oh, tinan niyo ha. Former Education Undersecretary Gloria Mercado on Wednesday accused Vice President Sara Duterte of showering DepEd undersecretaries and assistant secretaries with money and in envelopes roughly worth 50,000 monthly. Oh, pambubudol din po ito mga kababayan. Oh, between February 2023 to September 2023. Ito po yung panahon na ginagastos ni Sara Duterte Confidential Fund. Oh, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. 'Di ba? Of my concurrent position in DepEd during that time. These envelopes were handed to me monthly by Assistant Secretary Sargent Paharda, which he says came directly from Vice President Sara Duterte. O, tingnan nyo mga babayan. Alam nyo kasi, mga ka-streetwise, no, yung bribery po, yung pagbibigay po ng pera sa mga empleyado, ano po yun? Impeachment offense po yun. So, ganun pala. Kaya pala budolero, itong mga ibang mga DDS, meron pala pinagmanahan si Sara. Kaya ano tawag nyo dito? 50,000 a month. Siyam na beses nakatanggap ng envelope. So, 450,000. Oh, nawala po sa pera ng taong bayan, 450,000. O tapos nung tinatanong si Sara tungkol nga po dito sa issue na to, ang sagot niya, 'di ba? Ang sagot niya wala siyang sinagot. Ang sagot ni Sara, masama daw po record ni Gloria Mercado. Saan ka nakita na 3 dekada na o 4 na dekada nang nagtatrabaho sa DepEd, wala naman naging kaso. Ngayon lang, nung naging whistleblower nga po siya sa bribery issue ni Sara Duterte. 'Di ba? O saan ka mas maniniwala? Kay Gloria Mercado o dito kay Sara Duterte? Eh alam niyo naman, 'di ba? Medyo may ano 'yan eh, may krung-krung 'yun eh, no? May krung-krung daw 'yun, sabi nila, 'di ba? Oh. 'Di ba malupit? Bukod nga po kay Gloria Mercado, meron pang isa. DepEd Chief Accountant admits receiving 25,000 cash envelopes under Sara term. 25,000 pesos naman ito. O, so bribery nga ito. Oh. So ngayon ito po yung article of impeachment na kasama po talaga ito na isa po ito sa mga sasagutin ni Sara. Kaya nga po napaka-interesting po talaga na makita natin at napanood po natin yung impeachment trial po sa Senado kasi po doon po natin makikita na sasagutin po ni Sara Duterte yung issues about nga po sa bribery issue. Meron pa nga dito yung isa pa, yung Catalan, yung apelido, di ba? Meron pang isa eh. 3 yan eh. Pang-4 pa nga si Michael Powa. Oh. Paano na si Sulaika? Hindi nga mga kababayan kasi, 'di ba? Ang point natin dito, hanggang ngayon po kasi wala po tayong nakuhang matinong sagot kay Sara kung para saan yung envelope. Kung bakit merong envelope at saan galing yung pera galing envelope. 'Di ba nangako si Sara Duterte na sasagutin niya raw po ito sa impeachment. Pero ang nangyari, 'di ba, pumunta po Supreme Court tapos doon po siya nag-file ng certiorari para po hindi ba tuloy yung impeachment. So sakto, 'di ba? Maganda 'to. Pag nagkaroon ng impeachment trial, itong mga vlogger po na 'to na sangkot nga po sa pambubudol, 'di ba? Kasi may mga kaso na nga, 'di ba? Sakto. O, i-cover ninyo kung paano pagtanggol ni Sara Duterte yung pambubudol niya nga po na bribery. O dito po, di ba sa
si Powa yung sinubo yung kayo yung nakuha yan kay ano, kay Nino ba nakuha yan? Yung balita na yan. Oh, di ba? So kayo po ba? Hindi kasi ang point natin dito. Tingnan niyo ha, nagsama-sama po sila. Kung ano yung idol nila na nambubudol nga si Sara Duterte sa pamamagitan nga po ng suhol, ganun din po pala yung mga supporter niya. May mga issues din po pala ng mga pambubudol di umano. Oh, di ba bouncing check, large scale stapa. O si Jonathan Morales, di ba may mga issues din sa pera yan. Ba't ganun? Di ba? Oh. Iyakan ngayon yung DDS Dutae Dilawan supporter. Kaya, okay yun. No? So yun mga babae, so dyan po sa Team Replay, no? Ano nga po masabi nyo nga po dito sa mga taga-suporta nga po ni Sara Duterte na may issue rin po pala ng pambubudol. Issue sila naman, di ba? So pare-pares nga po sila, no? So yun na, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat. Yan, at yan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalubisan, pa-share rin po ng video po na to. Tama nga, Ma'am Joanne, pare-pares sila, no? So thank you mga kababayan, and then next topic po tayo. Last topic po tayo, no?